Alam mo ba na milyon-milyong Pilipino ang nag-aalala ngayon dahil sa isang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa social media? Ang folk ay nikat. Tuloy pa ba ang ikalabintatlong month pension ngayong December 2026? May mga video na kumakalat na parang may pagbabago. May mga nagsasabing pwedeng madelay. At may mga nagsasabi pa ngayang baka hindi na ito ibigay ngayong taon. Kung ikaw ay isang SSS o GSIS pensioner, o kung may lola o lolo ka na umaasa dito bawat Disyembre, dapat mo talagang panoorin itong video hanggang dulo dahil ilalatag natin ang totoong impormasyon base sa pinakabagong mga anunsyo mula mismo sa SSS at GSIS. Walang paligoy-ligoy, walang kalat-kalat na balita, dito mo lang makukuha ang malinaw na sagot. Pero bago tayo tumuloy, kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito sa iyong pamilya o sa mga kakilala mong pensioner, i-like muna natin ito at mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuhuli sa susunod pang mga update tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo ng mga Pilipino. Sige tara, simulan na natin. Una sa lahat, dapat nating balikan kung ano nga ba talaga itong tinatawag na ikalabintatlong month pension. Ito ay hindi bagong bagay. Hindi ito bonus na basta-basta ibinibigay, kundi ito ay isang legal na karapatan ng mga pensioner na nakasaad sa batas. Simula pa noong 1988, ang mga retirement pensioner ng SSS ay regular nang tumatanggap ng karagdagang isang buwang pensyon tuwing Disyembre bilang pasasalamat ng ahensya sa mga miyembrong nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi lamang para sa mga retirement pensioner, kundi pati na rin sa mga tumatanggap ng disability pension at survivorship pension. Basta't nakakatugon sila sa mga kondisyon na itinakda ng SSS. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng regular na buwan ng pensyon mula sa SSS, malaki ang tsansa na kasama ka sa listahan ng makakatanggap ng ikalabintatlong month pension ngayong Disyembre 2026. Ngayon dumako naman tayo sa pinakamahalagang tanong, tuloy pa ba ito ngayong taon? At ang sagot dito ay oo, tuloy pa rin ang ikalabintatlong month pension dahil ito ay hindi isang beses-beses na proyekto, kundi isang permanenteng benepisyo na nakasulat sa batas at ipinapatupad taon-taon mula noong 1988 hanggang sa kasalukuyan. Base sa record, noong Disyembre 2025, halos 4 na milyong pensioner ang nakatanggap ng kanilang ikalabintatlong month pension na umabot sa halagang 18 bilyon at 800 milyong piso. Ipinamahagi ito sa dalawang batch, kung saan ang unang batch ay ibinigay noong unang araw ng Disyembre at ang pangalawang batch naman ay noong ika-4 ng Disyembre. Ito ay patunay na ang programang ito ay malakas pa rin at patuloy na sinusuportahan ng pamahalaan, kaya walang dahilan para mag-alala na basta na lang ito mawawala ngayong 2026, maliban na lang kung may seryosong pagbabago sa batas na hanggang ngayon ay wala pang ganoong anunsyo. Pero mahalagang malaman mo rin kung sino talaga ang mga karapat-dapat na makakatanggap nito. Para sa SSS, ang mga kwalipikado ay ang mga retirement pensioner, ang mga survivorship pensioner, kasama na rito ang mga naulila ng mga miyembrong may employees compensation, at ang mga total disability pensioner. Kasama rin dito ang mga partial disability pensioner, pero may kondisyon, dapat ang kanilang pensyon ay tumatakbo na ng hindi bababa sa 12 buwan. Ibig sabihin, kung bago ka palang naging pensioner ngayong taon at hindi pa umaabot ng 1 taon ang iyong pension duration bilang partial disability pensioner, maaaring hindi ka pa masakop sa ikalabintatlong month pension ngayong Disyembre. Kaya kung hindi ka sigurado sa iyong status, pinakamainam na tumawag sa S-in-S hotline o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch para malinaw na ma-verify ang iyong kondisyon. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, meron din silang katumbas na benepisyo na tinatawag na Christmas Cash Gift. At ito rin ay taon-taong ibinibigay tuwing Disyembre. Ang mga kwalipikado dito ay ang mga old age at disability pensioner sa ilalim ng Republic Act 8,271, Presidential Decree 1,146 at Republic Act 660.
basta't sila ay tumatanggap ng regular na buwanang pensyon at buhay pa bilang ng petsa ng ika-30 ng Nobyembre. Isang magandang balita rin base sa pinakabagong update noong Disyembre 2025. Pinalawak na ng GSIS ang saklaw ng benepisyong ito upang masakop na rin ang mga pro-rata pensioner at ang mga sakop ng Portability Law o Republic Act 7,679. Ibig sabihin, kung dati ay hindi ka kasama sa listahan dahil sa iyong klasifikasyon bilang pensioner, ngayon ay maaari ka ng masama dahil lalong pinalawak ang saklaw ng ahensya para mas maraming pensioner ang makinabang. Ngunit mayroon ding mga hindi kwalipikadong makakatanggap ng Christmas cash gift mula sa GSIS at mahalagang malaman mo rin ito para hindi ka magulat. Kabilang dito ang mga survivorship at dependent pensioner, mga retiradong kumuha ng 5 taong lump sum at magpapatuloy lamang ng kanilang buwanang pensyon pagkatapos ng Disyembre 2025. Gayun din ang mga retiradong kumuha ng 18 beses na cash payment kasabay ng agarang life pension sa ilalim ng Republic Act 8,271 dahil sila ay kwalipikado lamang 5 taon pagkatapos ng kanilang pagre-retiro. Kaya kung ikaw ay kasama sa mga kategoryang ito, huwag munang mag-alala kung sakaling wala kang matanggap ngayong Disyembre. Dahil malamang ay bahagi lang ito ng regular na proseso base sa iyong klasifikasyon bilang pensioner. At hindi ito nangangahulugan na may mali sa iyong account. Isa pang mahalagang paalala, ang GSIS ay patuloy na nagpapaalala sa lahat ng pensioner na kumpletuhin ang tinatawag na Annual Pensioners Information Revalidation o mas kilala bilang APIR. Ito ay maaaring gawing gamit ang facial recognition feature ng GSIS Touch Mobile application. Kung ikaw ay may suspended status dahil sa hindi pagkumpleto ng iyong APIR, huwag kang mag-alala ng husto. Dahil kahit suspended ka noong huling araw ng Disyembre, maaari mo pa ring matanggap ang iyong cash gift sa sandaling ma-reactivate mo na ang iyong account. Ang payo lang natin dito ay huwag nang antayin pa ang huling minuto dahil mas maaga mong makumpleto ang iyong revalidation. Mas mabilis at mas walang abala ang pagtanggap mo ng iyong benepisyo. Ngayon dahil andito na tayo, alamin din natin kung magkano nga ba ang halagang matatanggap. Para sa Saskinings, ang ika-13 month pension ay katumbas ng isang buwang regular na pensyon ng bawat pensioner. Kaya kung ang iyong buwanang pensyon ay 10,000 piso, umaasa kang matatanggap mo rin ang halagang 10,000 piso bilang ika-13 month pension. Para naman sa GSIS, ang Christmas cash gift ay katumbas din ng isang buwang pensyon, ngunit may takdang limitasyon. Hanggang 10,000 piso lamang ang maximum para sa mga bagong kwalipikado, habang ang mga nakatanggap na ng mas mataas na cash gift noong nakaraang taon ay maaaring makatanggap ng hanggang 12,600 piso. Kaya't hindi ito parang basta-basta na lang bonus, kundi may malinaw na formula at batayan kung paano kinukwenta ang halaga na iyong matatanggap. Isa pa sa mga bagay na dapat nating pag-usapan ay ang tungkol sa mga viral na balita at maling impormasyon na kumakalat online. May mga video na lumabas noong Marso 2026 na nagsasabing may special release umano ng ika-13 month pension noong buwang iyon. Pero base sa opisyal na pagsusuri, walang katotohanan ang claim na iyon at hindi ito nagmula sa opisyal na channel ng SSS. Kaya kung may makita kang video o post na nagsasabing may sobrang pasabog na benepisyo sa ibang buwan bukod sa Disyembre, mag-ingat ka dahil maaaring clickbait lamang ito o mas malala pa, maaaring gamitin ito para makakuha ng personal na impormasyon mula sa iyo. Palagi mong tandaan ang pinakamaasahang source ng impormasyon ay ang opisyal na website ng SSS, ang opisyal na Facebook page ng GSIS, o ang direktang pagtawag sa kanilang hotline. Huwag basta-basta maniwala sa mga video na walang malinaw na batayan o sanggunian. Kung babalikan naman natin ang schedule ng pagbibigay, base sa naging kasaysayan noong mga nakaraang taon, karaniwang inilalabas ang ika-13 month pension sa unang linggo ng Disyembre. Hinahati sa 2 batch, depende sa petsa ng contingency ng bawat pensioner. Halimbawa, ang mga may petsa ng contingency sa unang araw hanggang ika-15 araw ng buwan ay karaniwang tumatanggap sa unang araw ng Disyembre.
habang ang mga may petsa sa ika-16 hanggang huling araw ay tumatanggap naman sa ika-4 ng Disyembre. Bagamat hanggang sa oras na ito ay wala pang opisyal na detalyadong anunsyo mula sa SSS at GSES tungkol sa eksaktong petsa para sa Disyembre 2026, malaking tsansa na susundin pa rin nila ang parehong pattern batay sa nakalipas na mga taon. Dahil ito na ang naging tradisyon ng ahensya sa loob ng maraming taon. Ang pinakamainam na gawin mo ay panatilihing updated ang iyong bank account details dahil sinasabi mismo ng SSS na kung hindi updated ang iyong impormasyon, maaaring maantala ang pagkredito ng iyong benepisyo sa iyong account. Isa pang mahalagang punto na dapat nating balikan, ang ika-13 month pension mula sa SSS ay hindi sakop ng buwis dahil ito ay exempted sa ilalim ng National Internal Revenue Code, kasama na rin ang buwan ng pension at ang dependents pension. Ibig sabihin ang buong halagang iyong matatanggap ay walang bawas na kahit anong porsyento para sa buwis. Kaya sisiguraduhin ng SSS na ang buong halaga ay direktang mapupunta sa iyong bulsa nang walang pagbabawas. Ito ay isa pang dahilan kung bakit napakalaking tulong ng benepisyong ito, lalo na sa panahon ng Pasko, kung saan tumataas ang gastusin ng bawat pamilya dahil sa mga regalo, pagkain, at iba't ibang pangangailangan ng sambahayan. Isipin mo na lang, para sa maraming senior citizen sa ating bansa, ang benepisyong ito ay hindi lamang basta bonus, kundi ito na mismo ang tanging pag-asa nila para makapagdiwang ng tama sa Pasko. Marami sa kanila ang umaasa dito para makabili ng regalo para sa kanilang apo, para makapagbayad ng kuryente at tubig, o kaya naman ay para lang may pambili ng simpleng handa sa hapagkainan tuwing Noche Buena. Kaya kapag pinapaliwanag natin ang mga ganitong benepisyo ng malinaw, hindi lang tayo nagbibigay ng impormasyon, kundi tinutulungan din natin ang mga pamilya na maghanda ng maayos at hindi na kailangang mag-alala kung sino ang totoo at sino ang mali sa gitna ng napakaraming balitang kumakalat sa social media. Kung ikaw ay may lola, lolo, tita o tito na SSS o GSIS pensioner, hikayatin mo silang siguraduhin na updated ang kanilang bank account details. Kumpletuhin ang kanilang annual revalidation kung sila ay GSIS member at manatiling alerto sa mga opisyal na anunsyo ng dalawang ahensya sa mga susunod na buwan bago pa man dumating ang Disyembre. Sa ganitong paraan, matitiyak nating hindi sila mahuhuli at makokompleto nila ang kanilang requirements bago pa man dumating ang huling minuto ng taon. Bago tayo magwakas, muli kong babalikan ang pangunahing mensahe ng video na ito. Oo, tuloy pa rin ang ika-13 month pension para sa mga SSS pensioner at tuloy pa rin ang Christmas cash gift para sa mga GSIS pensioner ngayong Disyembre 2026 dahil ito ay isang matagal nang itinatag na benepisyo, hindi lang basta-basta na proyekto na maaaring biglang mawala. Ang mga kwalipikado ay kinabibilangan ng mga retirement, disability, at survivorship pensioner ng SSS, gayon din ang mga old age at disability pensioner ng GSIS. Kasama na ngayon ang mga pro-rata at portability pensioner. Ang eksaktong petsa at halaga para sa taong ito ay inaasahan pa lamang na opisyal na i-anunsyo sa mga susunod na buwan. Pero base sa kasaysayan, ito ay malamang na ibigay pa rin sa unang linggo ng Disyembre, katulad ng nakagawian sa mga nakaraang taon. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, gusto ko lang hilingin sa'yo ang isang maliit na pabor. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba. Sabihin mo kung ikaw o may kilala ka bang pensioner na umaasa sa benepisyong ito. At kung ano pang mga tanong ang gusto mong sagutin natin sa mga susunod na video. I-share mo rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga senior citizen na maaaring hindi pa alam ang mga updates na ito dahil ang simpleng pag-share mo ay maaaring makatulong ng malaki sa kanilang pagpaplano para sa Pasko. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ka mahuhuli sa susunod pang mahahalagang balita tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo para sa mga Pilipino. Ingat lagi at hanggang sa muli.